Hello everyone, good afternoon. Welcome to YouTube and you are in the Siman Discarte channel. My name is Maricel and I am your host this video. By the way, pag-uusapan natin ang nangyayari ngayon sa kalagayan ni Doc Willie Ong. Alam naman natin at kilala naman natin siyang mga Pilipino kung sino nga ba si Doc Willie Ong. Hindi lang sa pagbablog, kundi isa siyang doktor. Okay, sa doktor na nag-advise about nutrition, isa siyang cardiologist, at hindi lamang isa siyang doktor, kundi isa rin siyang sa mga tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya ang taong ito talagang napaka-ideal ang kanyang buhay, na inilaan niya ang kanyang buhay. Di baling wala siyang makuha, basta meron na siyang maibigay sa mundo. Kaya kung anong binigay niya sa mundo ni Doc Willie Ong, is ganun din ang binibigay sa kanya ng mundo na suporta at pagmamahal. Ngayon, pag-uusapan natin, ang content ko pala guys, pinamagatang, ang stress ay nakamamatay. Okay, so sa kalagayan ngayon ng ating minamahal na si Doc Willie Ong, shout out kay Ma'am Lisa Ong and Sir Doc Willie Ong, magpagaling po kayo, God bless you, and I know that na maraming mga tao ang nagdadasal para sa kagalingan ninyo. And kapag ang Diyos ang kumilos at humipo sa sakit nyo, talagang magkakaroon ng miracle, gagaling at gagaling kayo. But ang buhay natin is nasa God's will lamang, nasa kamay lamang ng Diyos ang buhay natin. So ano man ang magiging resulta is masakit man para sa amin ang nangyayari, pero ang Diyos na ang siyang higit na nakakaalam sa buhay ninyo. And we pray healing, and we pray and we declare healing and healing and better life sa buhay mo, Sir Doc Willie Ong. And to all the viewers, sa mga kapwa ko Marino, ay pagpupulutan natin ng aral at ang video na napapanood natin na trending ngayon sa buhay ni Doc Willie Ong. Ano nga ba ang kanyang sakit? Ang kanyang sakit ngayon is sarcoma, cancer. Ayan ang pangalan ng cancer, sarcoma. Ano nga ba tong sarcoma na to? Sandali, ako'y magbabasa muna. Oops, medyo layo-layuan ko. Okay, dahil pag malapit, hindi ko na mabasa, layo ako muna. Sabi dito, ang sarcoma ay isang uri ng cancer na nabubuo sa connective tissue ng katawan. Kabilang ang mga kalamnan, buto, tendon, at cartilage. Hindi tulad ng mas karaniwang mga kanser, ang mga sarcomas ay medyo bihira. Bagamat ang mga sarcomas ay nagkakaroon lamang ng maliit na porsyento ng lahat ng mga diagnosis ng kanser. Maaari silang mangyari sa parehong mga bata at matatanda. Ang kanilang pambihira na sakit na sarcoma ay maaaring gawing mas mahirap ang diagnosis at paggagamot. So, ang sakit ng ating minamahal na si Doc Willie Ong ay sarcoma. Ngayon, paano niya nga ba ito nakuha ang sarcoma? Meron po akong ginawang video sa TikTok, just search Maricel Baladhay sa TikTok, na napapakinggan ko po ang video, ang message ni Doc Willie Ong, no, na isa po doon, bago siya ngayon nagkakanser ay dahil sa stress. At bakit nga ba siya na-stress? Way back, nung nagpapatakbo po siya, no, nung 2022, is merong, siguro, hindi lang isang basher, kundi mga bashers, na nabasa niya na nagsasabing, kahit ilang beses ka pang tumakbo, hindi ka mananalo. Sa politika po ito, So, sa mga salita po natin, no, yung lesson learned na makukuha po natin sa nangyari, no, that was 2002 pa
na comment na nabasa niya hanggang sa anong year na ngayon, 2024. Siguro nung nabasa na yon, hindi lang isa, marami, dinibdib niya, hindi siya makatulog, hindi siya makakain ng proper, kaya naapektuhan po ang kanyang intestine o ang kanyang tiyan. At itong si cancer, nagtago-tago at ngayon, nakita na, nalantad na meron pala siyang sarcoma cancer. So, no, para message dun sa mga bashers, no, pag wala ka mo mahimo, pag wala kayong magawa, huwag kayong magsalita na lang ng negative laban sa kapwa nyo. Dahil, ang mga tao na yan, kagaya ni Doc Willie Ong, napakabait na tao. Hindi yan tambay kagaya mo, hindi yan naninigarilyo, hindi yan nagpapakalasing, hindi yan nagdodroga, hindi yan nagbebenta ng mga illegal. Yan ay mga mababait, mabubuting tao. Minsan, mag-ingat tayo sa mga salitang lumalabas sa bunganga natin. Ay, kanami sa inyo, Tereson, mga basher ka mo. Ha? Kita nyo ng kamot ko, tapos no, turuson ta ka mo karon. Pag wala ka mo mahimo, huwag kayo magsalita ng negative laban sa kapwa nyo. Yung mga gumagawa ng mga content creator, mga vlog, huwag nyong i-bash. Kay, ngayon experience ko na hindi pala madali. Kayong mga bashers kayo, nagsasalita lang kayo kaya ang gumawa ng content, kayo kaya sa posisyon ni Doc Willie Ong, kayo kaya ang magba-vlog. Nang malaman nyo kung gaano kahirap, tapos i-bash din namin kayo. Huwag kayo ganon. Kung nakikita mo na yung kapwa mo ay nagpapakahirap, gumising ng maaga para gumawa ng content niya, para mag-vlog, well, kung hindi ka na namian, di keep quiet ka, tumahimik ka na lang kung di mo nagustuhan. Huwag yung mag-bash-bash ka. Pag wala kang masabi na maganda sa kapwa mo, you better shut up, you better keep quiet. Dahil alam nyo, yung salita natin, minsan, pwedeng ang salita natin makapagpasakses sa kapwa natin, or else ang salita natin pwedeng makapatay sa kapwa natin. Okay lang sana kung ikaw patay, palayo lang, pero yung kapwa, mga kapahimunong, yung mga kapwa na mambait, nagkataon na mahina si Doc Willie dahil dinibdib niya. So, dapat hindi ganon. Huwag kayo ganon. So, ano ngayon kung magpatakbo siya? Freedom niya na iya. Choice niya na iya. Choice na ni Doc Willie ya. Choice ang sino man. Magpatakbo ka kaya i-bash kita. Makainit sa imo namin. Tirison ta ka karon. Pag wala ka may magandang sabihin sa kapwa mo, you better shut up. Gapay mo nung si Doc Willie. Damo pa na sa matulungan niya. Ang kabuhi niya, kinanglan pa na naton. Basi may magkasakit. Makabuling na siya. Ang video niya, mapadaw check up ka sa doktor, magkano? 500, 600 ang check up subong. Saya online lang. O makinig ka lang sa mga online niya. I-search mo kung anong sakit ang gusto mo ipayon sa lawas mo, anong gusto mo ibulong. Free ka nga makapakinig sa iya nga mga videos. Di kung ano nakaroon matabo sa iya. Wala na siya. Isa ka maayo nga tao sa kalibutan, madula pa. Mayo lang tani ko nga mga mamatay tao, yung mga drug-addict, amo na madula sa kalibutan, pero yung mga mayo nga tao, amo nang kinanglan ta. Kaya kamo nga mga basher, hindi ka mo mag-bash. Kung nakita nyo yung kapwa nyo nga vlog, YouTube, content creator, kung hindi kayo nagandahan sa mga sinasabi nila, you better shut up, you keep quiet na lang. Kasi mahirap na ikaw ang sanhi ng kamatayan ng kapwa mo. Naintindihan mo? Kung wala kang magandang sasabihin sa kapwa mo, you better shut up. Kaya na-stress yung tao, hindi makakain, hindi makatulog na maayos. Ayan tuloy, nagkasakit ng sarcoma. Maawa kayo. Dapat ikaw na lang na basher ka nagkasakit. Dapat ikaw na lang na ma-experience mo kung gaano kahirap. Na dapat sana ngayon nagbe-video si Doc Willie Ong para turuan tayo kung anong gamot, kung anong mga dapat natin gawin pag mga may sakit tayo. Ngayon ikaw basher, maginulsul ka, gabaan ka. Kamu nga mga basher ka mo,
Kung may nakita ka mga kapwa mo, nag-aasenso, nag-vlog or nag-YouTube, suportahan ninyo. Kaya pagpalain pa kamo sang Diyos kapag sinusuportahan niyo yung kapwa niyo, pero pag binabash ninyo, ay gabaan ka mo. Ha? Oh, bisan haggard ko halin sa baligya ko, spend pa ko sang time para magambal sa inyo. Wala ko nabot kung pila ang manood. Basta importante, makahimo ko sa content. Amo ni nga may pa-share ko man ang suporta ko kay Doc Willie Ong. Ay kamo nga mga basher kamo kanami sa inyo pantirison ko kamo karon. Kung wala kamo sang may maibulig, manahimik na lang kayo. Manahimik na lang kayo. Ngayon, ikaw basher, magdasal ka ha. Ipagdasal namin si Doc Willie Ong nagumaling. Ha? Kung wala ka sang mahimo, tumahimik ka. Pag hindi na maganda lalabas sa bibig mo, tumahimik ka. Huwag kang magbash ng kapwa mo dahil kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, babalik din yan sa'yo. Ha? O, tama ba yung ginawa mo dahil sa ginawa nyo na pagbabash, yan tuloy nagkasakit ang tao ngayon. Di mo walan tayo ng tagaturo sa atin online, punta ka ngayon sa doktor, sa ibang doktor ang mahal, magpa-check up. Tani, kung kita no, mga ugali ang Pilipino, kita na lang ang Pilipino, tani kita magbuligay. Kitang mga Pilipino, kitang maghilahan pataas, hindi pa baba. Kung sinong kapwa tang nag-umaangat, suportahan natin. Huwag tayong payabang-yabang sa buhay dahil lahat tayo mamamatay. At kung anong meron ka, hindi mo madadala yan. Ha? Okay? So hanggang dito na lang. At para sa pamilya ni Doc Willie Ong at para kay Doc Willie Ong, Doc, maraming salamat sa lahat ng panahon na ginugol mo sa amin. And we pray and we declare healing sa buhay mo. Gagaling at gagaling ka in the name of Jesus. Gagaling ka, Sir Doc Willie Ong, in the name of Jesus. In the name of Jesus. At ikaw, basher ka, paparusahan ka ng Diyos. Dahil sa iyo na-stress ang kapwa mo. Hindi ganun. Huwag kang mang-api ng kapwa, huwag kang mang-bash ng kapwa mo. Lahat ng mga YouTubers, lahat ng mga content creator, lahat ng mga vlogger, huwag mong i-bash, suportahan mo. Dahil nagbabash ka, hindi mo nga kaya ang mga ginagawa nila. Kaya mo mag-YouTube, kaya mo mag-content creator, kaya mo mag-vlog, kaya mo maging doktor, bash ka lang ng bash. Buti nga siya nga doktor, nagpapatakbo pa nga sa eleksyon eh. Ikaw yaga, pahimunong ka lang, wala kang ginahimo kundi pasaway. Ay naku, gainit ang ulo ko sa mga basher ka. Kanami isang kabuhi, isang isa, dahil sa imo na stress na lang, di na tuloy makakain, at dahil di na makakain yan tuloy, nagka-cancer. Nami ka na? Ha? Kung wala ka mo mahimo, kung hindi nami ang mga gagwa sa inyo, ang mga bibig, itikom nyo, hipuson nyo. Magdasal ka nga baguhin ka sang Diyos. Pagdasal ka, magdasal ka. Kung diin kaya gadasal nga espiritu, siguro sa mga lipid, kag espiritu sa Tanduay, kag espiritu sa San Miguel, ang ginatawag mo. Dapat magdasal ka para hindi ka magbash, para yung ugali, mga basher ka, hindi na magpatuloy. Pag bag-o na, kay malapit na maanong kalibutan. Pag bag-o na, it's not too late nga magbago ka, basher ka. So, yun nga, no? Ang ending, ang conclusion, no, sa video na to, sana may matutunan kayo na kung nakita natin na yung kababayan natin is umaangat or may pinapangarap na marating, suportahan nyo na lang. Kung di maganda ang lalabas sa bibig nyo, you better keep quiet na lang. Okay? Kung hindi mo siya gusto iboto sa eleksyon, hindi, wag ka na lang magboto, i-keep quiet mo na lang. Kaya ako iboto ko na siya. Tumahimik na lang kayo pag hindi magandang lalabas sa bibig nyo. So, yung lesson learned doon na nakukuha natin, pag di magandang salita na lalabas sa bibig natin, we better keep quiet. Para wala tayong may madamay na mga kapwa natin, ma-stress at magkasakit dahil sa mga masamang salita na binibitawan natin. Excuse.
So hanggang dito na lang. God bless you. And ano man ang gagawin ninyo, once again, my name is Maricel and you are in the Seaman Discarte channel. Okay. And then, please don't forget to share, like, and subscribe for my YouTube. Nang sa gayon, lagi kang ma-update sa aking mga ipopost or i-upload na videos. Maraming salamat. Bye-bye and God bless you. Doc Willie Ong, you will be healed in the name of Jesus. Bye-bye.